Okay, tara't pag-usapan natin ang Marcos Kabanatang 12 at isa to sa mga pinaka-intense na kabanata sa buong Ebanghelyo. Bakit? Kasi ito na po yung huling linggo ni Jesus dito sa lupa. At nasaan siya? Nasa Jerusalem, yung sentro mismo ng kapangyarihan at ng panganib. So, andito na tayo. Pumasok na si Jesus sa Jerusalem. Ngayon, imagine niyo ito. Ito yung puso ng lahat, ng relihiyon, ng politika. Parang pinasok niya yung Malacanang at Senado nila. Hindi siya pumunta doon para makipagkaibigan. Ang dating niya ay para direktang harapin at hamunin ang buong sistema. Dito na magsisimula ang mga matinding bakbakan. At dito sa Kabanatang 12, grabe, bawat salita may bigat. Bawat tanong, isang patibong. Bawat sagot, isang pasabog. Para kang nanonood ng isang matinding debate. Pero ang nakataya dito, hindi lang reputasyon, kundi buhay at katotohanan. At saan ba nagumpisa ang lahat ng to? Saan pa ba? Sa mismong templo. Sa mismong teritoryo ng mga religious leaders. Doon mismo sila hinarap ni Jesus gamit ng isang napakatalas na kwento o talinghaga. So, nagkwento si Jesus. Isipin niyo to, may isang may-ari na nagtayo ng napakagandang ubasan. Tapos pinaupahan niya sa mga magsasaka. Nung panahon na ng anihan, nagsugo siya ng mga lingkod para kunin yung parte niya. Pero anong ginawa ng mga umuupa? Binugbog nila yung mga lingkod, yung iba pinatay pa. Paulit-ulit to, hanggang sa huli, naisip ng may-ari, sige, isusugo ko ang pinakamamahal kong anak. Siguro naman, igagalang nila siya. Pero, alam nyo na siguro ang kasunod, di ba? Kahit yung anak, pinatay din nila. At dito na tumama yung suntok. Ginamit ni Jesus ang kasulatan laban sa kanila. Alam nyo, sapul na sapul yung mga punong pari at mga guro ng kautusan. Ramdam na ramdam nila na sila yung mga magsasaka sa kwento. Sila yung paulit-ulit na nagtatakwil sa mga propeta ng Diyos. At ngayon, itatakwil din nila ang anak. Pero sabi ni Jesus, "Hoy, yung batong tinatapon-tapon nyo, yan pala ang magiging pinakapundasyon." Isang matinding babala na yung akala nilang walang kwenta, yun pala ang pinakaimportante sa lahat. Ayon, pikong talo yung mga lider. Uminit ang ulo nila dahil sa kwentong yon. Kaya humanap sila ng paraan para mahuli si Jesus sa sarili niyang bibig. Nag-isip sila ng mga trick questions, mga patibong. Ito yung unang bitag. Ang tanong, okay lang bang magbayad ng buwis kay Caesar? Sobrang delikado ng tanong na to. Kung sasabihin niyang oo, magagalit sa kanya yung mga kababayan niyang galit sa mga Romano. Traitor siya. Pero kung sasabihin niyang huwag, pwede siyang isumbong bilang rebelde. Ipit na ipit, di ba? Parang damned if you do, damned if you don't. Pero alam nyo, ang galing ng sagot ni Jesus, henyo talaga. Sabi niya, patingin nga ng barya. Tapos, tinanong niya kung kaninong mukha yung nasa pera. At nang sabihin nilang kay Caesar, bumanat siya ng linyang ito. Ang simple pero ang lalim. Sinasabi niya, oo, may obligasyon kayo sa gobyerno, pero wag na wag yung kakalimutan yung mas mataas at mas mahalaga yung pananagutan sa Diyos. Boom! Nakaiwas siya sa patibong at nagturo pa ng malalim na aral. Galing, di ba? Okay, next challenger, ang mga Saduceo. Ito yung grupo na hindi naniniwala sa muling pagkakabuhay. Para sa kanila, pagpatay ka na, game over na. So para asarin si Jesus, nag-imbento sila ng isang wild na senaryo. Isang babae raw na napangasawa ng 7 magkakapatid. Tapos ang tanong nila na para sa kanila ay isang malaking biro, sa muling pagkakabuhay, kaninong asawa siya? At dito, hindi lang basta sinagot ni Jesus yung tanong, pinahiya niya yung buong pananaw nila. Sabi niya, maling-mali kayo, kasi hindi nyo nauunawaan ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. At sa kanya binitawan to, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Pinakita niyang yung tanong nila ay walang saysay dahil yung buhay sa langit ay ibang-iba sa iniisip nila. So, matapos yung mga pasabog na sagot ni Jesus, natahimik yung mga kritiko niya. Pero may isang guro ng kautusan na na-impress. Humanga talaga siya sa talino ni Jesus, kaya lumapit siya. Pero this time, hindi para mang-trap. Mukhang sincere yung tanong niya. Ang tanong niya, ano po bang pinakamahalaga sa lahat ng utos? At dito, ibinigay ni Jesus ang pinakasummary ng lahat, 2 bagay lang. 1, mahalin mo ang Diyos ng buong buo, buong puso, kaluluwa, isip at lakas mo. At 2, na kasing halaga, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun na yun. Yun ang puso ng lahat ng batas at turo. At sumanga-ayon yung guro na kuha niya.
At dahil sa pagkaunawa niyang yon, sinabi sa kanya ni Jesus, alam mo malapit ka na sa kaharian ng Diyos. At pagkatapos doon, wala na. Tiklop na lahat. Walang nangahas magtanong ulit. Game over para sa mga kalaban. So ngayong tahimik na sila, si Jesus naman ang umatake. Siya naman ang nagbigay ng isang matinding babala sa mga tao tungkol sa pagkukunwari ng mga leader nila. At dito, ipinakita niya ang dalawang klase ng pagiging relihiyoso. Sa isang corner, yung mga guru ng kautusan. Pormang-porma, mahahabang damit, pa-VIP sa mga upuan. Pero sabi ni Jesus, sa likod ng kanilang mahahabang dasal, nilalamon nila ang ari-arian ng mga biyuda. Grabe, di ba? Paimbabaw. At sa kabilang corner, yung totoong bida ng kwento. Isang biyuda na tahimik lang at walang pumapansin. Dito na tayo sa climax ng kabanata, ang tindi ng eksenang to. Umupo lang si Jesus malapit sa lalagyan ng mga handog at nag-oobserba siya. Parang nanonood lang ng mga tao. Pero dito niya ilalabas ang isa sa pinakamabigat niyang aral. Dumarating yung mga mayayaman, pak! Ang lalaki nang hinuhulog sa offering box. Rinig mo yung kalansing ng ginto. Tapos, dumating ang isang mahirap na biyuda. At ang inihulog niya, 2 kusing. 2 maliliit na barya na halos wala ng halaga ngayon. Pero biglang tinawag ni Jesus yung mga disipulo niya. Sabi niya, kita niyo yung biyudang yon? Mas malaki ang binigay niya kaysa sa kanilang lahat. Ha? Paano nangyari yon? Paliwanag ni Jesus, yung mga mayayaman, nagbigay lang sila mula sa sobrang-sobra nila. Hindi nila nararamdaman. Pero siya, mula sa kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat-lahat, ang buo niyang ikinabubuhay. Ito yung sakripisyong ramdam hanggang buto. Dito, binasag ni Jesus ang ating sukatan ng halaga. Hindi pala ito tungkol sa dami, kundi tungkol sa puso at sa kung gaano kalaki ang sakripisyo. At dito na ngayon, nag-connect yung lahat. Naalala niyo yung bato na tinapon sa simula? Siya ang naging pundasyon, parang yung byuda. Walang pumapansin, minamatanda. Pero sa mata ng Diyos, siya ang superstar. Ito ang patunay na ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga sikat at makapangyarihan lang. Siya ang Diyos na kasama sa hirap. Yung kumakampi sa mga taong nagbibigay ng lahat, kahit na sila mismo ay nagdudurusa at kapos na. Kaya ito yung tanong para sa ating lahat, di ba? Sa araw-araw nating pagkakayod, sa bawat sakripisyo natin para sa pamilya, yung pagod ng mga OFW na tinitiis ang lungkot, yung pagtitipid ng isang magulang para lang may pambaon yung anak niya, ano ba talaga ang handog na nakikita ng Diyos? Hindi yung laki ng sahod, hindi yung amount sa sobre, kundi yung puso sa likod ng bawat pagod. At yun po ang pag-asa sa kwentong ito. Na sa mata ng Diyos, yung 2 kusing natin, yung lahat ng kaya nating ibigay mula sa puso, yun ang may tunay at walang hanggang halaga.